Hi there mga Kaps, and welcome back again sa ating YouTube channel. Another sharing of thoughts, another sharing of video para makabuo tayo ng sarili nating homemade table saw. So I am proudly representing the Philippine pride of a homemade table saw. So kaya din ng iba na gumawa ng ganito, especially some other countries. Medyo high-tech lang yung kanilang mga ginagamit na table saw. So, naisip natin na bilang mga Pinoy kasi talaga mahilig tayo sa mga DIY or kaya sa homemade projects para magamit natin sa ating mga DIY projects at furniture projects, particularly kasi ito ay table saw. So, ang nag-design ng ating table saw is my father, my beloved father, Ruben Airoso. So, siya lahat ang may idea nito, sa kanya lahat kasi he's been a carpenter for about 20 years. Ano mga Kaps, ito nga pala yung tatay ko, pinaka-pogi sa lahat. So siya yung may design ng ating table planer na ginawa. For more than 20 years, kaya halos kabisado niya na lahat ng pasikot-sikot pagdating. Wala ka nang maitatago pagdating sa carpentry, sa mga sukat-sukat. So yung jointer natin or yung table planer natin, so siya din ang lahat ng nag-design nun. So ang ginawa lang natin is nagpa-machine shop tayo ng cutter head, bumili lang tayo ng induction motor. So ganun din ang ginawa natin sa table saw. So I will put the measurements and the dimensions para magawa nyo rin in the near future kung may balak kayong magtayo ng sarili yung negosyo or mahilig lang kayo talaga sa mga DIY projects. Magagamit natin siya for our own house, sa trabaho, sa office at sa iba't iba pang mga projects natin. So napaka-useful niya mga Kaps dahil ito ay nagagamit natin sa ating business. So bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng ating mga viewers. Thank you mga Kaps for your continuous support. 11,000 subscribers raised to 20,000 subscribers. So hindi naman imposible yan dahil napakaraming sumusuporta sa ating YouTube. So salamat ng napakarami sa inyo. Shoutout sa lahat ng ating mga viewers. Okay, nasan ba tayo mga Kaps ngayon? So I choose this place para tahimik. Kasi dun sa shop natin is maingay. Yung tunog ng machine, maraming bata. So I choose this place para tahimik at maiintindihan nyo yung mga sinasabi ko. Okay. So for the sake of our viewers in other countries, I will try to speak in English just like what I did in my last or my recent videos about sa cutter head ng ating table planer or jointer planer. So as much as possible mai-express natin in English para they have the idea to make their own. So hindi naman lahat tayo, not all of us know how to make this homemade table saw. How much did it cost to make a homemade table saw? Ang kailangan natin is yung shafting niya. By the way mga Kaps, ipina-machine shop natin yung assembly ng shafting niya, including na yung nuts, yung washer niya, pero hindi included yung pillow blocks kasi dalawa yon. And then we also put chuck on the other side of the shafting, and then dun sa kabilang side is yung para sa blade ng ating table saw. Magkano nga ba yung ating table saw shafting na assembly? Na machine shop natin siya mga Kaps, it cost me 3,100 sa Cabanatuan City. So shout out sa Zapra Machine Shop. Sa mga susunod na araw, I will go there again para makapagpagawa ulit tayo ng another shafting for another table saw na ating project kasi yung ginawa naming homemade table saw is kulang na siya. I mean, kailangan pa ng another table saw para mas mapabilis yung mga furniture projects natin kasi maraming orders. And then 3,100 yun mga Kaps yung shafting. Tapos yung body naman
Kung hindi nyo pa napapanood yung about dun sa homemade table saw natin, yung una kong upload, I will put the link in the description para mapanood nyo mga kaps, or somewhere here. Okay? And then, so madali lang yun. Kailangan nyo lang talaga ng hardwood ang ginamit natin mga kaps para stable yung ating body o yung stand ng ating table saw. Okay. So yung induction motor, about sa induction motor, 5 horsepower ang ginamit natin mga kaps. Aluminum siya, hindi siya copper. Yung copper kasi it will cost you around 14,000 or hanggang 18,000 pa, depende sa pagbibilan nyo. Ang induction motor natin nabili natin sa Cabanatuan City din for about 10,500. Actually, it cost me 12,500, natawaran lang natin yung pinagbilihan natin sa Agri Supply sa Cabanatuan. So shout out sa inyo mga kaps. Yung pulley natin, medyo nilakahin natin dun sa induction motor. So ipapakita ko din yung size ng ating table ng pulley. Kung gusto niyo mapabilis, if you want to increase the speed of your table saw, you can change the pulley size on the induction motor, and you will make it smaller yung diameter sa ating table shafting para mas mabilis. Okay. So dun sa 3,100 mga kaps, hindi pa included doon yung ating pillow block. Kasi dalawa yan, number 207. Kasi 1 and 1/8 yung diameter ng ating shafting. So on the other side of the shafting, sabi ko nga meron tayong ipinalagay na chuck ng drill para dun tayo magbubutas ng mga mitsa. Okay. So kung makikita nyo ipapakita ko sa inyo, ito yung build ng ating shafting. So sa table saw, yun lang naman ang kailangan natin after natin makapagpa-machine shop ng ating shafting. Bibili tayo ng induction motor for 10,500 plus 3,100 sa assembly ng ating shafting. Pillow blocks, pulley, and pan belt. Yun lang. Tapos, after that, yung body ng ating table saw. So i-comment down below nyo lang mga kaps yung mga questions nyo about sa ating table saw. And I hope na may natutunan kayo sa video na ito. Start building your own table saw for your own business or for your own DIY projects. So thank you so much for your support, and Godspeed everyone.